Anong problema po ni Ma'am Silver, ang sister nyo? Kaya po nandito kami kasi gusto po namin makuha yung bata po. Kasi Bali pamangkin nyo? Opo. Okay. Lagi po siyang umiinom. Ilang taon po yung pamangkin nyo? 9 years old po. 9, okay. Lagi uminom yung kapatid nyo? Opo. Okay. Pero nasa kanya ngayon pangalaga yung inyong pamangkin? Opo. Napapabayaan na, hindi na naalagaan? Opo, napapabayaan niya Para po. malagaan po na maayos, Sir Rapi. At saka mapaaral po na mabuti. Okay. Kung alisin natin doon sa nanay yung bata, saan mapupunta? Sa amin po, mayroon po doon kami, may kapatid din po kami sa ibang bansa na sumusuporta sa amin at saka sa pamangkin. So meron siyang pagtitirahan? Opo. Okay. Yung bata ay 9 years old, nasa nanay, kung tutusin, tama talaga, nanay talaga may kustodiya sa bata. Maliban na lamang may mga malalim na dahilan na pwede maalis yung bata sa kustodiya ng nanay, kasama na doon kung palainom, at depende rin kung ayaw nilang bata. Ano pong sabi ng bata? Doon kasi yung bata sa baba niya, Sir, di pa namin nakakausap sa ngayon. Kasi nagsusumbong din naman yung bata sa amin. Hindi, kasi baka mamaya pag dumating ng oras, papapiliin niya sa korte. Sabihin, kasi above 7 years old na siya. Saan mo gusto? Pag sinabi ng bata, gusto ko sa nanay. Kasama din sa amin yan, Sir, kasi sa amin din lumaki dyan. Simula na sinilang yan. Okay. Ano yan, malaki na yan po napunta kay mami niya. Yun lang, palagi umiinom. Yun ang dahilan kung bakit gusto niyong alisin yung bata at mapunta sa inyo. Gusto kasi namin, Sir, idol, yung kapatid namin is mapagamot muna or anong nararapat sa kanya kasi napabayaan niya yung mga anak niya eh. Palagi may bote. Talagang paldong-paldo to si ate sa mga inumin. Hindi man mabubuhay na walang alak yan, Sir. Kasi nung 2025 po is may kaso siya na yung minulis siya yung anak niya. So bali, hiniram ng kaibigan niya tapos doon pinatulog sa isang hotel and then nagsumbong yung bata sa kanya na pinabukolan doon ang ari ng anak ng kaibigan niya, hindi pinahawak po sa kanya. Oh, Tapos, okay. hindi lang po sana yung nalaman namin, sumusuporta naman kami sa kanya ng ganun, may kaso siya. Tumutulong naman kami sa kanya. Then, nung huli, nung nalaman namin, may isang concern po na nagsumbong, yung bali 2021 is may medical pala yung pamangkin namin, na pinasa sa kanya, din pinasa din sa amin. Hindi na sinumbong. Sino nagpa-medical po doon sa pamangkin nyo, doon sa bata? Yung sa 2021 po na medical na yun, siya din po, hindi siya nagsumbong sa amin. Ito po. Pinamedical po mismo Opo. ng nanay, yung bata. Pero yan po ba ay nakarating sa mga kinaukulan sa DSWD, MSWD? Pupunta po kami dun sa Kalibo Police Barangay. Station, pinapunta ulit kami sa DSWD. Hindi po talaga siya marami. Ma'am, andito po yung mga kapatid ninyo. Alam ko naman yan kasi sila nagsalita din sa akin, patulpo daw ako. Pero valid naman po yung kanilang concern, ma'am, ha? Kasi napapabayaan nyo na po yung pag-aalaga sa inyong anak at puro alak na lang po yung nasa litrato. Wala na kayong ginawa sa araw-araw kundi mag-inom ng alak. May mga picture po ang pinakita sa amin. Opo, may picture pero dito po rin yan sa bahay ko. No problem, wala naman ako ganyan sa mga anak ko. Nakailang bote kayo sa isang araw po, ma'am, na alak? Mga lang, yung... Hindi po, araw-araw, promise. Maniwala ka dyan, sir. Sige, nakailang bote po kayo sa isang upuan? Grabe naman, mga kapatid. Mga mga Isang case? buti. Isang bote? What? Doon sa picture, 6. Maniwala ka, sir. 6 na bote. Hindi yan inom ng alak na hindi talaga yan masisira yung ulo niyan. Ayan, 2, 1, 2, 3, 4. 6 na bote, meron pang pitchel. Yes po. Totoo Sigurado yan. ako niya, sir, uminom niya ngayon. Ngayon, umiinom pa kayo. Anong pulutan nyo ngayon, ma'am? Wala po. Walang pulutan, umiinom ka mag-isa. Diyos. Chaser mo, Diyos, chichiri ang pulutan. Yung sakit ba, gusto yung doktor? Madalas po kayo umiinom. Paano po yung anak nyo? Kung kayo palagi umiinom, sino po nagbabantay sa bata habang kayo umiinom? Ako po pa rin. Nagreklamo po yung anak niyan pag umuwi sa Boracay. Nagsabi niyan, lagi nga akong absent kasi si mami lasing na naman kagabi. Ay, Nagsusumbong po yan sa amin nag-absent yung bata. Pero pag dyan siya, natatakot yung bata sa kanya. Nagsusumbong sa amin yun. At saka ma'am, meron pala kayong boyfriend, no? At nandiyan kasama ng anak nyo. Patay mo ko! Dahil pinakay mo rin ako! Lahat din ako! Hayop pa! Bilis ka! Bilis ka! Hayop pa! Etong boyfriend nyo, meron daw pong asawa to. Opo. Naku po, Maria Joseph. Nasira yung buhay niya, sir. Dahil lalaki na yan, in love po siyan. Pati yung bata sinudadamay. Hindi maganda sa sa environment ng bata na makikita niya yung kanyang nanay merong kabit at tapos yung kabit niya merong asawa. Saka tapos yung nanay niya gabi-gabi umiinom, lasing. Hindi po gabi-gabi.
Gumagawa talaga ng mga sister brother ko na yun ang naku, Diyos ko, Lord. Ay kung di araw-araw, kung di gabi-gabi, di araw-araw. Sige, hindi gabi-gabi, araw-araw. Ngayon po, ngayon inamin niya, ngayon daw, nakachichiral ng pulutan niya at saka juice, yung chaser. So, may araw na Mali po, meron. sir. Sabi ko, hindi si Sir Yaralin. Sabi ko, hindi ako nag-inom ngayong araw. Pas ka ngayon. Ilang araw pa nga ako hindi nag-inom. Oo. Kagabi, lasing yan sir, kagabi. Ilang araw na kayo hindi nakainom. Naglalasing daw kagabi yan. Pero kagabi po nakainom kayo. Sabi mo pa nga magbibig check ka kagabi. Nakita ba ng bata yan sir na may lubid ako kaming dala? Di good influence pa sa kanya yan. May hawak siyang lubid May lubid po daw. Bibig check po siya kasi pinatulog po namin. sa harap ng bata. Opo. Naku po. Kahit po sa mama namin, bastos po yan. Ma'am Irene, so ano pong opinion niyo dito? Bali po yan, sir. I-confirm po natin yan po sa area. Okay. Siyempre, pag pupunta kayo dun sa area, hindi siya inom. Pero may mga picture naman po, may kita na maraming alak. And the best way to do that also siguro, ma'am, is to interview the child. Yes po. Mm-mm. So sa ngayon po, ano pong plano ninyo? Sa ngayon po, sa regarding po dyan, actually na-feedback na din po natin yun sa aming department head. So ano po, sir, regarding po dyan sa concern sa bata, Ang gusto ko po sana, Yes, po. gagawa po kayo ng house visit opo. on-site. Mm-mm. Tingnan nyo po. Opo. Na- At ano po, nagko-coordinate naman po tayo sa BCPC po natin sa barangay para po dyan sa concern po ninyo. Attorney Garrett, magandang hapon sa iyo. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Tulad po ng maraming similar cases sa ating Supreme Court when it comes to custody. Ito pong alcoholism, tapos yung instability or incapability po ng isang mother para po mag-alaga sa kanyang child. Ito po ay cases na madalas po tina-turn over sa taong may substitute parental authority, yung child. So, ang tama pong gawin, tulad po ng sabi niyo, Sen, i-establish po ito ng ating DSWD or ng city access po mag-enter into, kumbaga, Sen, agreement na lang po with the mother na i-turn over. Paano ko ayaw ni mother? Then, yung may substitute parental authority po sa kanya, as determined by the DSWD, they have a very good case po, Sen. May pictures po tayo ng kanyang alcoholism, may pag-amin po siya, na days lang ang pagitan between yung drunken state niya. So, I would suggest talaga, Sen, wag nang pahabain, mag-agree na lang po yung may current custody with the child na i-turn over na po. I-turn over kanino? Kasi ang mga willing na Yes. sumalo, mga kapatid, uncle, Yes po, auntie. Sen. Pwede ba yun? Pwede po, Senator. No? In the absence of a valid marriage po, after the mother, ang susunod po is yung grandparents po ang may substitute parental authority. Nasaan na po Yes yung... Nasa Amerika po si mama sir. Bali next month po uwi siya dito sa Pilipinas. Okay. Opo. So, babalik dito. So, ang gusto niyo po mangyari doon sa Opo, mama niyo, yung grandmother nga. Yung kapatid ko susuporta din po. Okay, may Sa pang-supply Amerika. capability. Ito na Garrett. Nakakapanindig balahibo itong medical legal dito. 4 years old pa lang po yung bata. 4 years old pa lang yung 9 years old na bata. Meron ang findings, penetrating trauma sa ari ng bata. And that's definitive para sa akin, Sen, no? Na prejudicial na po for the child yung pagstay niya sa current situation niya. Na in fact, pwede na tayo gumawa ng immediate action po dyan, petition for habeas corpus or the like. Pero again po, Senator, no, if aminin na lang po ng caretaker sa ngayon na hindi na maganda, we can just turn over the child peacefully po. Ano gusto mo sabihin? Huwag na to pahabain. Bigay mo na lang yung anak, kapatid ko. Yung anak, kapatid mo, hindi mo naman kapatid yan. Pinapagmukha po talaga, sir, na hindi ako Okay. anak eh. Ampon lang po kasi ako. Ma'am Sylvia. Yes po, sir, Ito pong medical legal po, certificate, nakakapanindig balahibo to. Ang finding sa anak nyo, nung 4 years old pa lamang siya, meron pong penetrating trauma sa kanyang ari. Kasi nilalakad ko naman po yan. Ano po? Nilalakad po naman yan. Nilalakad po yan. Tinago mo sa amin Kasi yung yan. mga kapatid ko kasi, yun ang... Hindi, ma'am, paki-explain. Bakit po sa medical legal, ang findings, nagkaroon ng penetrating trauma yung ari ng bata? Opo. Paano mo may paliwanag yun? Ano yan? Naman, pakipaliwanag lang, bakit nagkaganon yung findings? Hindi ko po alam kasi bubo po ako. Bobo ka, baka nakainom ka lang po, ma'am. So, at that time ba, kasama mo na yung boyfriend mo? Diyos ko Lord, malit naman magsalita yung mga kapatid ko. Miss Irene, anong opinion nyo rito? Siguro, i-pull out na natin. O ito, napakatibay na ebidensya to. Kilos na tayo. Sama-sama natin kumilos. Pull out na natin itong bata. Ngayon mismo, kung akong tatanungin. Opo. Gamitin natin itong medical certificate. Tama ba, Atty. Garrett? Yes po, Senator. Ang sinasabi po, mamas
po yung suspect, nilagay po yung kanang kamay ng bata sa kanyang ari, and then meron din pong dito na dinedemonstrate niya yung masturbate sa harap po ng bata. Oh, shit. Ma'am Sylvia, Yes po. pull out na lang muna natin yung bata. Lagay muna natin sa kustodiya ng DSWD para sa assessment and then gagawa ng investigation ng MSWD o DSWD. Pag nakita na pwede ka pa rin mag-alaga sa bata, babalik sa'yo. For the meantime, pull out namin yung bata, okay? Okay po. Good. Thank you. Thank you po. Miss Irene, pull out na natin yung bata. Ngayong araw mismo to, sasama kami ha. Tapos dali muna dyan sa inyo, gawa kayo ng assessment dito sa bata, maging doon kay Sylvia at maging doon sa lalaki, kung sino man yung lalaki yon, okay? Opo. Very good. Madagdag ko lang po kasi sir na yung child abuse po may be filed, hindi lang naman po ng caretaker ng bata. But kahit po with the assistance po ng DSWD, let's make sure po sir na nakafile na po yung case kasi makakatulong din to in any future custody battle po na maaaring mangyari. Ngayon na araw po ma'am, tatawagan namin itong PNP, Women's and Children's Desk, para kasama kayo, i-pull up na yung bata in an hour or so. Okay ma'am? Opo. Mag-aantay pa ako na. Sige po ma'am, mag-prepare na kayo. Opo. Ready na kayo. Okay? Pagbaba ang telepono, mag-ready na po kayo at kunin ng bata. Susundin na po. Susundin po ng MSWD. At Hindi po, ako na lang po. Sa bahay na lang sunduin. Okay, sige po. Okay ba sa inyo, Miss Irene, sa bahay na lang? Tunduin? Or pwede rin po, idiretso na lang sa opisina po. Doon na lang po din po ako didiretso. Okay. Pero siguro mas maganda ma'am, ganito na lang, Miss Irene. Yes, Sasamahan niyo po itong si Nanay Sylvia sa school. Good decision to Sylvia, good decision po sa inyo. Itong ginawa niyo. Thank you mama. Okay, Miss Irene, huwag mo babang telepono. Bibigyan namin sa inyo yung address and all. Ganon din yung PNP. Okay? Sige. And then, Attorney Garrett, monitor lang natin yung kaganapan. Kung kailangan ng mga legal matters, advice, tutok lang tayo. Thank you. Yes po, sir. Yes. Okay na po. Ngayon po isang araw, mapupulat na yung bata and then gagawa ng assessment, etc. And then later on, baka mapunta na din sa lola. Okay? Thank you po. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa Thank you pagpunta. po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Thank you po. Magandang God bless.